Kaya sa umagang ito, Lord God, tanggapin mo yung aming papuri, aming pasasalamat sa iyo, Panginoon. Tunay ngang dakila ka, Lord God. Ikaw ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa lugar na to. Banal na Espiritu, ikaw ang patuloy na kumilos sa aming mga puso, sa aming mga isip, Panginoon. Anumang alalahanin namin, Lord God, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Lord. Pinupuri ka namin, Lord God. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, ikaw ay mabuti, Lord God. Hindi namin, Lord, masukat, Panginoon, ang kabutihan mo sa mga buhay namin, Panginoon. Come on, church, feel the presence of the Lord right now. Kausapin mo yung Panginoon. Kung kinakailangan, ihingi natin ng tawad ang ating mga pagkakasala. Ilapit natin ito sa Kanya. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Holy Spirit, come to this place, O Lord. Yes, God. Tunay nga, Lord, na kung wala ka, Panginoon, wala kaming lakas, Panginoon. Yes, Lord. Tulungan mo kami, Lord, na ibigay namin ng buong buo, Panginoon, ang aming papuri at pasasalamat sa iyo sa umaga nito, Lord God. Yes, Lord. Ang buhay namin, Panginoon, kung wala ka, Lord God, ay walang kwenta, Panginoon. A life with no God is an empty life, Panginoon. Ang buhay na wala ka, Panginoon, we are lost, Lord God. Ang buhay na wala ka, Panginoon, we have no identity, Panginoon. Ang buhay na wala ka, Panginoon, sa mga buhay namin, Lord God. Pero salamat, Lord, dahil nakilala ka namin. Salamat, Panginoon, dahil inabot mo kami, Lord God. Yes, Lord. At dahil ito, Panginoon, sa iyong pagmamahal, Panginoon. Dahil ito, Lord, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, Lord. Because of your power of love, Panginoon. Pupurihin ka namin at patuloy na sasambahin, Lord God. Yes, Lord. Lord, I come to you, let my heart be changed with you, flowing from your grace.
patuloy namin pupurihin at aawitin. Kaya naman po, let's clap your hands to Jesus and let's continue to sing. Come on, church! Yes, Lord! Bigay mo yung the best na papuri para sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Lord, you are good and your love endures forever. Your faithfulness is new every day, never ceasing. But it's a beautiful day when I'm with you. You are my sunshine. It's a wonderful life, 'cause your love never dies. Praise you, Lord. It's a great thing to praise the Lord. I will rejoice and be glad in it. It's a great thing to praise the Lord. I will rejoice and be glad in it. Lord, you are good and your love endures forever. Yes, Lord. Your faithfulness is new every day, never ceasing. But it's a beautiful day when I'm with you. You are my sunshine. It's a wonderful life, 'cause your love never dies. Praise you, Lord. It's a great thing, Lord. Praise the Lord. I'll rejoice and be glad in it. It's a great thing to praise the Lord. I'll rejoice and be glad in it. And be glad in it. Come on, church. We praise you, Lord. Hallelujah. Praise you in the highest, praise you when I am low, praise you in the morning, praise when I'm full of joy, praise when I'm lacking, praise when a blessing overflow, overflow. Praise you in the highest, praise when I am low, praise you in the morning, praise when I'm full of joy, praise when I'm lacking, praise when a blessing overflow, overflow. Praise you in the highest, praise when I am low, praise you in the morning, praise when I'm full of joy, praise when I'm lacking, praise when a blessing overflow, overflow. I praise you, Lord. Praise you, Lord. I praise you, Lord. I praise you, Lord. It's a great thing. Come on, church. It's a great thing to praise the Lord. I'll rejoice and be glad in it. It's a great thing to praise the Lord. I'll rejoice and be glad in it. And be glad
naman, Lord, yung mga puso namin ngayon na hindi tama, Panginoon. Hinihiling namin, Lord, na tulungan mo kami, turuan mo kami, Panginoon, na magbabago sa iyo, Lord God. Come on, church. Mabuti ang ating Panginoon. Anumang challenges ng buhay natin, hindi niya tayo iniiwanan. Kaya naman, Lord, nararapat lamang na ikaw ay aming purihin. Ikaw ay aming sambahin, Panginoon. Malaya po tayo makipag-usap sa Panginoon. Ano man yung daladala natin, bigay natin sa Panginoon. Dahil ang Diyos natin ay great God, magnificent God, wonderful God. Walang bagay na mahirap para sa ating Panginoon. Yes, Lord. The splendor of the King, God's majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and tremble at his voice, and tremble at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! You know we'll sing how great is our God. Age to age we stand, and time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. The God that's three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is
tayong nakatayo at manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat, Lord, dahil pinaalala mo sa amin, Panginoon. Nire-remind mo kami, Lord, na Ikaw ay Diyos na dakila, Panginoon. Ikaw ay supreme, Lord God. You are sovereign, Panginoon. Sa lahat ng season, Lord, na mabababa sa aming buhay, Panginoon, tunay na Diyos ka, Lord. Maging sa mga matataas, Panginoon, na season ng aming mga buhay, Panginoon. In every season, you are sovereign, God. And thank you, Lord, for reminding us, Panginoon, today, Lord, at patuloy mo kaming i-remind, Panginoon, na dakila ka sa aming buhay, Panginoon. Patuloy kang maghari sa aming buhay. Lord, patuloy na ikaw ang ma-enthrone sa aming mga buhay, Panginoon. At mahayag, Lord, ang kaluwalhatian mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Holy Spirit, we welcome you, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang may kakayahan, Panginoon, na mag-reveal, Panginoon, kay Jesus Christ, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord. Sa tinapos niya sa krus, Panginoon, at sa resulta, Panginoon, at impact nun sa buhay namin, Panginoon. Kaya, Lord, we believe also, Lord, we depend on you, Holy Spirit, that you're the one who can transform our lives, Panginoon. Ikaw ang kaya, Panginoon, na magdalisay ng aming mga puso, Panginoon. Ikaw ang kaya, Panginoon, na magpatayo sa amin, Lord God, sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan namin, Panginoon, sa kabila ng lahat ng krisis na meron, ang aming bansa, Panginoon, ang aming mga buhay, Lord. We believe that you are the sovereign God, Panginoon. Lahat ay nasa kamay mo, Panginoon. Ang mundo ay nasa kamay mo, Panginoon, maging ang Pilipinas, Panginoon. Kaya, Lord, we stand in awe of your greatness, Panginoon. You are good and faithful, Lord. And so, Lord, tulungan mo kami na mag-surrender sa iyo, Panginoon. Tulungan mo, Lord, na ang mga buhay na ito, Panginoon, ay magdepende sa iyo, Panginoon. And so, we pray for the word. Lord, yung salita mo, Panginoon, talagang tumago sa aming mga puso, Panginoon, sa aming spirito, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, that we see how, Lord God, you see, Lord God, yung mga tao, Panginoon, the world, Panginoon, kung paano mo tignan, Lord, lahat ng mga bagay, Panginoon. Bigyan mo kami, Lord, ng bukas na spiritual senses, Panginoon, Lord God. At baguhin mo, Panginoon, ang pananaw namin, Lord God. Kung kami, Lord, ay nawawalan ng pag-asa, Lord, nawawalan kami ng gana, Panginoon, tinatamad kami sa lahat ng bagay just because we see, Lord God, gaano ka-hopeless, Panginoon, yung nangyayari, Lord. But there's no hopeless case in you, Lord God. Kaya, Panginoon, palakasin mo ang aming mga spirito, Panginoon. Tulungan niyo kami, Lord, na sa kahinaan namin na ito, Panginoon, na ma-interpret, maunawaan, Lord, yung kalaliman ng iyong salita, Panginoon. We believe that you are able, Holy Spirit, to reveal Jesus Christ in our lives, Panginoon. Kaya, Lord, malaya po kayong kumilos, Panginoon. Wasakin mo, Panginoon, anumang hadlang, ignorance, Lord, anumang pagre-resist sa salita mo, Panginoon, wasakin mo lahat ng ito, Panginoon. Let your will be done, Lord God. Let your will be done, Holy Spirit, at matanghal sa aming buhay, walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo, Panginoon. Maraming pong salamat. We honor you. We worship you, Jesus Christ. Amen. Sige po, tayo po ay maupo po. Ayan, good morning po, everyone. So, ayan, kamustahin po natin yung ating mga katabi. Sige. Kamusta? Kamusta? Ayan po, kamusta po kayo? Welcome po sa ating church, no? Happy Sunday po sa bawat isa. Yan, pwede na po tayong maupo. Ayan. So, ngayong pong buwan, no, tayo po ay nag-aaral or pinag-uusapan po natin yung panibagong series, which is ang title po nun ay The Hope of Our Salvation. So, tungkol po ito sa salvation natin, no? Anong pag-asa meron tayo sa kaligtasan na natanggap natin mula kay Kristo or sa ating Panginoong Jesus, no po? And at this point, magpapatuloy po tayo, no? Kumbaga, konti lang po na information about sa diniscuss or na-preach po last week, no? Pagdating sa the hope of our salvation po, no? Tayo,
'di ba, sa kabila ng paghihirap, no, pagtitiis, no, sabi po ni Ate Jaffa, no, or ni Pastora Jaffa, sa kabila po ng pagtitiis natin, sinasabi po, no, sa salita ng Diyos na ano po, naluluwalhati or nakikita, nahahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po. So yun po yung patuloy na nangyayari sa ating buhay, no? Kapag nag-go through tayo ng different season, especially sa crisis po, no, sa paghihirap, no, sa adversity, nandyan po yung kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa atin, no? Na tayo bilang mga nakipag-isa kay Kristo, no, iba pong buhay, no? Iba na pong buhay meron tayo. Amen po. So etong buhay na to, dahil nandito si Kristo, no, naninirahan si Kristo, dahil nakipag-isa tayo kay Kristo Jesus mula nung siya ay ating tinanggap bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay natin, ibig sabihin po, tayo po ay nakipag-isa na kay Kristo. Or si Lord, no po, si Jesus Christ ay nahahayag sa ating mga buhay. So, kahit na ano pong season yung pagdaanan pa po natin, no? Yun nga po sinasabi nila, mabababang season, at tinatawag po natin na ang nangyayari po sa atin ay nagtitiis tayo. Sa lahat ng nangyayari, no? Pinagdadaanan natin, nagtitiis tayo dahil meron tayong pag-asa, no? Na nakikilala natin ang Panginoon, natatanghal ang Panginoon sa ating buhay, no po? Lumalalim tayo sa pagkakilala natin sa Panginoon, mas lalo niya pa pong nire-reveal kung sino siya sa ating buhay. Amen po. At ngayon po, magpapatuloy po tayo, no? So, ang pagpapatuloy po tayo sa ating series na The Hope of Our Salvation. At ang title po nito ay Eternal Security in Christ. No po? And, next slide po. So, kanina ko pa po sinasabi na yung word na crisis or paghihirap, no? And, eto po, no, siguro po alam niyo po ito, naririnig niyo po ito na kasabihan, no? Ang sinasabi po dyan ay adversity does not build character. It reveals it. Or sa iba pa po, no, character is revealed in times of crisis. Naniniwala po kayo dyan na sa gitna ng crisis, na-expose tayo. Tama po, no? At hindi po natin gusto yun minsan na nakikita natin yung sarili natin na, grabe, ang selfish ko, no? Parang ganun, o kaya naman, ay, grabe, alam niyo po yun, minsan masaya tayo, nakikita natin na sa kabila ng crisis, nakikita natin na meron palang na-build or meron pala tayong character, kunyari, meron pala tayong ganong resilience, no? Meron pala tayong ganong katatagan, nare-reveal daw yung character, no? Sabi po yan sa kasabihan, no? Adversity does not build character. It does not only build character, it reveals it, no? Na-expose po yung status or katatayuan ng ating character, no? At ano pong sinasabi ng Bible patungkol sa ating pong character, no? Nag-a-agree kaya yung Bible, yung scripture dyan sa adversity does not build character? Ibig sabihin po ng adversity, ito po yung paghihirap. No, yung mga paghihirap po natin, na struggle natin, ano po bang na-expose dyan? No? Halimbawa po, masaya po tayo kasi we have all the blessings, no, na pwede nating ma-receive, or, basta masaya tayo sa season na yan. And then one day, no, biglang may season na nag-struggle tayo, nahirapan tayo, no po, naaalala po ba natin anong attitude natin or character meron tayo sa mga pagkakataon na yon? Iba-iba, no? Kasi po marami na po tayong pinagdaanan, no? May mga times na kumbaga may character tayo na yun nga po, no, nakalugod sa Panginoon. Pero may mga season din na na-expose yung puso natin na mali pala, no? Or kaya naman na-expose yung puso natin na may hindi tama at naiintindihan natin na, grabe, ito pala yung status ng puso ko, no? Ito pala yung meron ako ngayon, no? And for some, okay sana po, no, kung sa atin agad tayo nakatingin, no? Pero there are times talaga na, ayun, pakita ugali. Ano pa yung marang, ayan siya, gano'n ba, no? Yung mga times na kapag ka nag-struggle, yung, ayan, lumabas na yung totoong kulay, yung true colors, no? May mga ganun tayo, no? Kapag nag-struggle, lumalabas po yung totoong kulay ng mga tao, no? And ano pong sinasabi ng Bible pagdating sa
character po natin, totoo nga ba na ang character is revealed in times of crisis, sa mga paghihirap po natin. No? Ano po sinasabi ng Biblia tungkol dito? Sabi po sa 1 Peter 1 verse 6 sa Tagalog po, ito'y dapat, sabay-sabay po nating basahin, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinaparaan sa apoy upang subukan ang kadalisayan nito. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok sa pamamagitan ng mga pagsubok upang malaman kung ito'y tunay. Amen po. No? So sabi po sa salita ng Diyos na tayo po, no, kagaya ng ginto. Kung ang ginto po nag-go through nire-refine through fire. Kung paano po na ang ginto ay nire-refine through fire, yung character po natin, no, pinapadaan po yan ng mga pagsubok. No? Tayo mismo, no, pinapadaan ng pagsubok para daw po, anong mangyari? Para makita kung ito ay tunay. So, ibig sabihin, nire-refine din po, no? Dinadalisay, yun pala yung term, no? Dinadalisay din ang ating character katulad ng pag-refine sa ginto, dumadaan sa apoy. So, may mga iba't ibang apoy sa ating buhay, no? At yun po yung nag-purify, yun po yung nag-refine sa atin so that no po ma-achieve natin yung, especially si Lord kasi yung may business sa buhay natin. Amen po. No, kung tayo po may business sa buhay natin, pero si Lord po talaga yung merong no po, may plano siya sa buhay natin. And for that plan to happen sa ating po mga buhay at mangyari yung sinasabi po natin na Lord, let your will be done, no? Para mangyari yun, yung prayer natin na yun, no? Dadaan po tayo dyan. Dun sa mga ganong pag-refine, pagdadalisay. So, totoo po, no, character, no po, sa gitna po ng crisis, na expose po tayo, dinadalisay po tayo. And, totoo po yan, yung sinasabi na kahit nung iba, no, na hindi naman natin madedenay. Hindi na po tayo magdedenay na, or nung hinaing natin, kapag tayo po ay nag-go through ng season, iba't ibang season ng buhay natin, matatanggap po natin, no? Matatanggap natin na may mga times talagang mapaparant ka. Yung term po ng Gen Z, mapapa-crash out ka, no? Talagang magka-crash out ka kasi, di ba po, parang, grabe kayo, ganyan, no? Talagang mapapadabog ka. Kasi sobrang lala, no po, at ano pa, no, yung ikaw mismo, kunyari, yun nga yung parang ano ko doon minsan joke ko po doon, yung na-postpone tuloy yung existential crisis ko kasi sa nangyayari, sa sobrang dami ng crisis na po, parang, grabe, okay, postpone ka muna, tsaka ka na lang. Parang ganun po, may mga times na, pero joke lang po yun, no? Pero sige, totoo na rin. So, ayun po, no, yung mga ganun kang time na parang pinapander mo yung life mo and everything, tapos biglang, cut. So, let's intercede for the Philippines. Ganyan po, no? Parang, sige, mamagitan tayo sa ano. Pero yun nga po, no? Yun po kasi yung kalooban sa atin ng Panginoon. And I thank God for those times na ina-awaken po tayo ng Panginoon sa gitna po ng mga pinagdadaanan natin, no? Na it's not all about you. Though you are valuable, no? Tayo po ay mahalaga, importante po tayo. Pero it's not always tungkol sa'yo, no? Hindi siya laging tungkol sa'yo. Kasi tayo din ay tinawag bilang church. So, ibig sabihin po, tinawag tayo bilang church, community po. So, hindi lang po tayo nag-iisa dun sa pinagdadaanan natin, pero maging ang church po, no, maging ang bansa at ang mga tao sa paligid natin ay dumadaing din po, no? And makakakuha po tayo doon ng encouragement, makakakuha po tayo doon ng kalakasan sa mga pinagdadaanan po ng mga tao, no? At magpapatuloy po tayo sa yung pag-uusapan po talaga natin dito ay, sige po, basahin pa po natin. Sa gayon, kayo'y papupurihan, pararangalan at dadakilain sa araw na mahayag si Jesucristo. So sa pinagdadaanan po natin, struggle natin, sinasabi sa Bible, maikling panahon daw yon. Pero Lord, 10 years na to. 20 years na tong paghihirap na to. At di ba po, no? Sinasabi, pero sa Bible po kasi, iba po kasi yung timeline ng Diyos. No, sa kanya, yun nga yung sinasabi, na kasulat po yata yung sa Bible, na yung 1,000 years, one day lang sa kanya.
Amen. So, iba yung timeline ng Diyos dun sa atin. At sinasabi sa Bible na, natatawa po ako pag sinasabi sa maikling panahon. Pero yung talagang grabe yung yearning mo dun sa ano po, no? O kaya grabe yung struggle na sa maikling panahon. Sinasabi po na sa maikling panahon, dadanas daw po tayo ng gantong, ang tagal nito, Lord. No, po? Pero ayun nga po, ang sinasabi po kasi dyan, kaya po ini-encourage tayo ng Lord na, ng salita ng Diyos na magpatuloy tayo. At patuloy tayong lumalim sa pagkakilala sa Kanya. Kasi nga, sa perspective natin, mga tao, ang haba nun. Ang haba nung season na nagsastruggle tayo, na nag-yearn tayo, ano pa ba, dumadaing po tayo sa lahat ng struggles natin. Pero ang encouragement sa atin ng Bible is, yun nga, sa darating ang panahon na ano po, papupurihan, pararangalan, at dadakilain sa araw na mahayag si Hesus Kristo. So tayo po, ma-receive natin yung kaganapan, no? Kahit tayo ay magiging ganap sa punto na makakatagpo na natin ang Panginoong Hesus, no? Tayo ay magsasama-sama na, no, sa kalangitan. So sa punto na si Jesus Christ ay babalik dito sa atin, no po? At ayun nga po, mangyayari na po yung kalooban ng Panginoon. And ngayon po, pag-uusapan po natin pagdating po sa security in Christ, no? Kasi ang hope of our salvation, there's a security there's an eternal security in Christ. Meron pong isang character sa Bible na talagang, siya po talaga, pag nagsasabi siya ng mga praises sa Panginoon, parang sobrang ano po, buong-buo yung confidence niya pagdating doon, no? At pangalanan po natin siya, ang pangalan niya po ay David, no? Si David, kapag binasa niyo po yung Psalms, marami din po siyang mga dinadaing, no? Marami po siyang mga iniiyak doon sa Psalm, no? Marami siyang iniimim, marami po siyang mga takot. So, doon po nakikita natin yung character ni David. At the same time po, sobra niya pong papurihan ng Panginoon. Na minsan ikaw, kapag nag-go through ka ng season, kasi ako po yun, sa akin po, may mga times na pag binabasa ko yung Psalm, sabi ko, grabe yung struggle ni David. Pero, yung papuri niya sa Panginoon, buong buo, yung parang wala siyang duda sa Panginoon. So, ganun po. And, syempre, kapag po binabasa yung Psalm na libro, or yung mga awit po, titingnan po natin yung nangyayari, kung ano nangyayari nun, nung times, or saan nangyayari yon. So, dito po sa Psalms, dito po sa mga awit 62, yan po yung pag-uusapan natin, sa buhay po ni David. Yan po yung time na, kasi po, ang kwento ni David ay nasa Samuel. Nag-start po sa Samuel. Sa 1 Samuel, 2 Samuel. After ni Saul, na siya ay hindi na naging king, at eto na nga, napunta na kay King David, no, yung reign. And etong umpisa ng 1 Samuel po, ito yung rise of his reign. So sa umpisa nun, syempre, talagang innocent pa nito si David. So wala pa siyang nagagawang harm sa ibang mga tao. So sa talagang kapag binabasa yung mga talata or mga awit sa Psalm na nanggaling dun sa period na yon, yun po yung talaga yung, wala pa kasi siyang wala pa siyang bahid, no? Wala pa po siyang bahid nung talagang, may mga times po na, yun nga, no, hinahabol siya ni Saul para, syempre, ipapatay siya, no? Tapos, may mga awit doon, may mga awit na pinupuri niya ang Panginoon, humihingi siya ng protection sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako. Lord, spare me. Ganun yung mga talata doon. Pero pagdating doon sa pangalawang part, no, yung pabagsak na siya. Yung reign niya. So, which is what happened is, nag-commit siya ng adultery and murder. So, after that, si David, may mga awit pa rin siya. Pero the good thing here, etong Psalm 62, dun sa season ni David, etong Psalm 62 or mga awit 62, hindi niya to
pinapanalangin or hindi niya to inaawit or hindi niya to nasulat nung panahon na reign niya pa. Doon na to sa mga pabagsak na season niya. Okay po? So babasahin po natin kung paano na kahit nandun na siya sa ganung kabababang season, ito yung sinasabi ni David. Okay po? So basahin po natin mga awit 62, sabay-sabay po. Tanging sa Diyos lang ako umaasa, ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ko at aking karangalan ay buhat sa Diyos na sa Kanya lamang. Siya'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. Mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. Okay po. No, so si David po, kung mapapansin po natin, ang ganda po nung pagkakasabi diyan na ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos. So inacknowledge na po na ang kaligtasan ay nanggagaling sa Diyos. At makikita po natin diyan, grabe yung conviction ni David na siya'y malakas kong tagapagsanggalang, no, fortress or kanyang protection, matibay na muog na aking kanlungan. So si David po, sinasabi niya po itong Psalm 62 ay dun sa period na si David po ay, yun na, yung fall of his kingdom na or his reign. Kasi nga, so after po nung ginawa niya, si David na-expose, na-expose yung character niya after that na hindi nakalugod sa Panginoon. What's so good thing about David is after niyang makorek, after niyang may nagpadala si Lord, nagpadala ng prophet named Nathan para i-rebuke siya. At nung time na ni-rebuke siya dun sa displeasing, na ginawa niya sa harap ng Diyos, ang lala nun kasi murder and ano yun eh. Pinagtangkaan niya yung tao at the same time adultery. So, nung time na yon, hindi niya pa nare-realize. Imagine po, David, the man after God's own heart, discerning, hindi niya nare-realize, king, hindi niya nare-realize na na mali na yon at sobrang displeasing yon sa harap ng Panginoon. That moment, padala na po ang Diyos, that moment, Nathan, assigned to rebuke David through a parable. And what happened? Ano po nangyari? Na-expose si David at na-realize ni David sobrang hindi ng kasalanan na ginawa niya sa harap ng Diyos, that led him to repentance. So, yun na po, nung nag-repent siya. And after that repentance, yun na po yung time na hindi, kasi si Lord, one thing that God is loving and merciful, another thing, He is a just God, Ang Diyos po natin ay God of justice. So ito po si Lord, after nung si God, after nung repentance syempre, ang Lord nalulugod sa mga taong repentant. Ibig sabihin po ng repentance, nagsisisi. So nakita po ni David yung sarili niya sa harap ng Diyos na hindi yun nakakalugod at nagsisi po siya. So ibig sabihin, tinalikuran niya yon at yun, nag-turn to God siya. Pero hindi nun inalis yung katotohanan na na may consequence yung mga ginawa niya. And what happened on the next chapters po ng 1 Samuel and ng 2 Samuel is si David umabot sa point na hinahabol siya ng anak niya para patayin din siya. So ganun po katindi as in nagrebelde si Absalom against him. Yun na po yung fall ng kingdom or ng reign ni David. Because of that disobedience and because of that pride, because of that sin na nagawa niya. So, ang grace ng Panginoon nandun po. At yun nga po, yung Psalm 62, sinasabi niya yan during that time na fall na ng kingdom or ng reign niya. So, hinahabol na siya ni Absalom. Kasi si Absalom, ewan ko po, may mga times na kinampihan ko si Absalom doon sa mga unang part eh. Pero kayo na po bumasa, Kasi yun nga po eh. And eventually,
hinahabol siya para patayin siya, no? And sinasabi niya sa Panginoon niya na ang ano ba sinasabi niya? Ang kaligtasan ko at aking karangalan ay buhat sa Diyos, no? And eventually, sinasabi niya po, mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayon dinaranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. So si David, broken, nagrepent, nagsisi, broken in the presence of God. And then, on the next chapter po, nung lahat ng mga nangyayari sa kanya, syempre, consequence na yon, no? Consequence na po yon, bumagsak ang kingdom, may ano pa yan, naghiwa-hiwalay po yan, no? Na hati po yan, yung mga ganon, no? And, nagrebelde yung anak niya sa kanya. Grabe po yun, ang gulo po talaga ng part na yan, papunta sa 1 Kings, 2 Kings, magulo na po yan, no? And, hindi po, kumbaga, hindi lingid sa harapan ng Panginoon, yung ginawa at hindi pinalagpas, yun po kasi si Lord, no? Hindi pinalagpas ng Diyos yung ganong ginawa. And what happened po is, ano na po nangyari? Si David, in times of crisis, ito na yung crisis ni David, no? Nag-go through siya ng different, ng brokenness. Brokenness na to ni David. Pero sa gitna nun, na-refine po siya, na-purify po siya, nakita yung karakter ni David na nagtitiwala pa rin siya sa Panginoon. Bumalik po siya doon sa karakter niya na man after God's own heart. Nagtitiwala siya sa Panginoon, na-purify po siya, no? Pinupurify po siya nung season niya na yon, no? Na-expose po siya na sa kabila po nung pinagdadaanan, pwede niya naman i-curse si Lord, no? Parang, grabe ka, Lord, di ka naman maano. No? Parang alam niyo po yun, yung parang, grabe, Lord, nag-repent na ngayon tao. Sinumbatan si Lord, no? Pero alam niyo po yan, grabe si David. Alam niya kasi, bakit po? Kilala niya kasi si Lord. Kilala niya yung Diyos niya na Diyos ng hustisya, no? Diyos ng pag-ibig, no? Mahabagin ang Diyos. Kaya nga nung nag-repent siya, no? Alam niya talagang, Lord, patawarin mo ako. May prayer din siya doon. Mayroon din siyang prayer na pagdating doon, may katumbas na prayer at awit din siya doon sa time na siya ay nagkasala sa harap ng Diyos. And yan po, no, yung prayer niyang yan, ibig sabihin, hindi niya yan pinagpe-pray ng mga time na matataas or season na sobrang nagagalak siya at marami siyang blessing. Sa punto pong ito, si David ay nagsa-struggle dun sa consequences ng kanyang mga kasalanan. And nagrepent naman po siya. Hindi naman siya ginigil trip ni Lord dyan. Nagrepent siya at tinatanggap ng Panginoon yon. It's just that there's consequences. And through that consequences, mabuti ang Diyos at tinulungan niya si David. At kahit si David, ang naging response si David, ano pong response si David? Magtiwala sa Panginoon. At yan pa yung pinoprofess ng kanyang bibig na ang Diyos ang kanyang kublihang may dulot na luna. So si Lord daw ang solusyon sa kanyang mga pinagdaraanan. At sinasabi niya pa sa mga tao, no, kasi may influence din siya, sinasabi niya pa sa mga tao, magtiwala kayo sa Diyos. Ibigay niya yung tiwala niya sa Panginoon. And tayo din po, one thing about David is kilala niya kasi yung Diyos niya. May mga time lang talaga na parang natulog si David sa niya yung awareness niya sa kung sino ang Panginoon. Tapos may mga time na nabulag siya ng kung ano-ano, 'di ba? Ng mga pangsariling interes. Pero one good thing also sa Panginoon, hindi siya pumapayag na ganun lang. Amen. So si Lord ay may paraan at may timing. At hindi naman nabigo ang Lord kasi ni-restore niya si David nung panahon po ngayon. And tayo po, yan pong verse na yan, tayo rin po, no, we can also relate with David, no? Hindi ko po alam kung ano pong pinagdadaanan natin, pero we can also relate to David na kaya nating, etong pagkakataon na to, sa season na may mga difficult season, struggling season tayo, nahihirapan tayo, we can always, it proves true na we can always worship God. No? Kaya nating papurihan ng Panginoon
Kasi ang katotohanan ay kilala natin ang Panginoon. Kaya ano pong, kumbaga, point ko lang po dyan sa awit 62 or mga awit 62, that the encouragement for all of us, sa ating po mga kapatid, ay we can grow or we have to grow in the knowledge of Him and in the truth of Christ's finished work. Amen po. So yun po yun, no? Kumbaga, sa mga season na meron tayo, ang only way, kapag hindi na natin siya kayang i-bear, and I hope and I pray it will always be our option or our choice. Yung primary, yung una po nating choice na ano po, magtiwala po sa Panginoon. Kasi, yun nga po yung encouragement dito, we have to grow in the knowledge of Him. Ang hirap magtiwala sa taong hindi natin kilala. Amen po? Amen. At hindi po tayo magtitiwala sa taong hindi natin kilala, pero nangyayari pa rin, risk po yung tawag doon, no? Sige, i-risk ko na to, sige, I'll trust you, ganyan, no? Pero, or kaya we give the benefit of the doubt. Lord, I give you the benefit. Nakakaya naman kay Lord, no? Lord, I give you the benefit of the doubt. No, pero ano po, ang pinakamaganda pong, yun nga po, ang gusto po ng Panginoon, what is pleasing to the Lord is we trust Him. So before that happens, nauunawaan ng Lord na paladuda po tayo. Kapag hindi natin siya kilala, amen po? Nauunawaan po yun ng Lord. But by the time that we know and understand who our God is, yan na po yung yan na po yung talagang magtiwala ka sa Panginoon. Yan na po yan. Yan na po yung, dahil meron ka ng alam kasi naririnig mo yung salita ng Diyos. Nagde-devotion ka. Amen po. Nagpipreach, no? May nagpipreach, nakikinig ka, nakikilala natin ang Panginoon. Ikaw mismo nagre-research, nagbubuklat ng Bible, kinikilala mo ang Panginoon. All the ways that you can do to get to know Him and to understand what is His plans for your life, mahalaga po yun. And that's the time na magtitiwala po tayo sa Panginoon kasi kilala po natin ang Panginoon. Kaya yun nga po yung laging encouragement, no? We have to grow in the knowledge of Him. Kasi kapag po ignorance yan, halimbawa, alam lang natin ang Diyos, yun po yung mga attributes na sinasabi, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay ganito, ganyan, characters. Pero wala pong karanasan, hindi po natin nauunawaan. Yun po, no, may mga tendency po talaga tayo na hindi natin mailaban. May mga times na hindi po natin mailaban yung struggle natin na, Lord, I trust you. Hindi natin masabi yung ganon or nasasabi ng bibig natin, pero based on our actions, iba. Iba po. So, ang encouragement po sa atin, no, katulad ni David, hindi ko po sinasabi na yung mga ginawa po ni David, hindi po yun valid at hindi po yun kagaya-gaya. No? Baka gayahin natin, let's do it for the plot. Baka gayahin po natin na wag. No? Wag po. Pero doon tayo titingin, doon sa part na kilala niya ang Diyos at nung time na nagkamali siya or na fall siya, no? Nalugmok siya at nagrepent siya sa Panginoon or nagsisi siya sa Diyos, kilala niya kasi yung Diyos niya eh. Alam niya na kapag nagrepent siya sa Diyos, patatawarin siya. Amen? Dahil mahabagin ang Diyos. And hindi po natin din i-weaponize or i-take advantage yung kabaitan ng Diyos na yun naman pala eh. Nagpapatawad naman pala ang Diyos. So, let's do it, no? Hindi ganon, no? Hindi po ganon yun. The thing that we have to understand and we have to take from here is kilala ni David talaga yung Diyos niya. At tayo din po, mahalaga po na kinikilala natin ang Panginoon. Hindi lang sa time na nasa church po tayo, kundi pag nasa labas na po tayo, nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos. At isa po yun, yung knowledge of Him, kapag nandito na yan, tapos nasa spirito mo na yan, nasa puso mo na yan, hindi lang nasa ulo yan, hindi lang nasa utak yan, it will transform our lives. At doon na po, patuloy na ide-desire natin na makilala pa siya. At yun nga, hindi natin to kagagawan. Hindi po natin kagagawan na ilagay sa isip natin, sa puso natin na, Lord, mahal kita, mahal kita, mahal kita. Hindi gano'n, no? Si Lord yung maglalagay din po nung pagmamahal na yun. Kaya nga po yung sinasabi na we are loved first. He loves us first, no? Bago pa man natin siya mahalin, hindi naman natin option na or choice agad. Kasi
Baka sa iba tayo nanggagaling kapag sinasabi natin na, Lord, mahal na kita, ganun. Ganun agad, no? So, it's the Lord who is working in our lives para mahalin natin siya at makilala natin siya. The question is, are we willing? Gaano po ba tayo ka-willing na mag-yes sa Panginoon na makilala siya? Amen po. And also, ito din po, grow in the knowledge of Him and in the truth of Christ's finished work. So, it's important na kilala natin ang Diyos. God is great. God is sovereign. And one thing, of course, no, tayo ay Christians. It is all about what Jesus, no, did on, or what Jesus finished on the cross that will make an impact, tsaka yung lalim po sa ating mga buhay. Yan po yung babago sa ating buhay. Diyan po nagmumula lahat ng ginagawa natin. Dahil sa tinapos ni Jesus Christ sa cross, tayo po ay pinatawad, tayo po ay pinawalang sala, tayo po ay nilinis, tinanggal doon sa kingdom of darkness, nilipat sa kingdom of light. Yung mga ganun po, no? Yun po yung ginawa ng Panginoong Jesus nung siya ay napako sa krus ng Kalbaryo. At ikaw, bilang tinanggap mo si Jesus Christ na iyong Diyos at tagapagligtas, yun ay mararanasan po natin. So, going back to David, na nagpupuri pa rin siya kahit na, and when it comes to the tone, hindi ko naman narinig yung tone, pero kung paano niya talaga sabihin yon, hindi po siya nanggagaling sa guilt. Alam niyo po yun, yung parang, pupurihin kita, Lord, kasi nagigilty ako eh. Nagigilty ako sa ginawa ko. Hindi ganun yung tono, no? Yung kanya talaga, with confidence, na naniniwala siya, nananampalataya siya, na ang Diyos niya ay tagapagtanggol niya, yun ang salvation niya. Yun yung term, no? Yun ang kanyang kaligtasan. At dun siya umaasa. Si David. And tayo rin po, no? Ang pag-asa po natin, ang identity po natin, ang security natin, ang tanggulan po natin, ay ang Panginoon, no po? Ang security natin kay Jesus Christ. So, sa season po na ito, ano man po yung pinagdadaanan natin, we will always go back dun sa ginawa ni Jesus Christ sa cross, no? Marami po yung impact sa ating buhay. And by just having na yung information about it and wala pong experience of it, ay posible po, no, na hindi siya magdudulot sa atin ng ano po 'yon, ng lalim, no? Kaya pinagpe-pray po natin na, Lord, tulungan mo ako na makilala ka at maranasan ka pa. Amen po. Kasi yun po yung kailangan natin at yun po yung mahalaga sa buhay na to, di ba po? And yun nga po yung kunyari po, nasabi ko po sa AG po namin na, ba't ba natin ginagawa to, no? Kasi we want to make sure talaga yung term po. We want to make sure that we're not only going to church. Parang sa pinakamadaling sabi po, no? But we are deepening our knowledge of Christ in our lives through His Word. No, kaya para hindi lang tayo professing Christian, but deep down in our hearts, sa buhay natin, sa araw-araw na buhay natin, tayo talaga ay kaisa ni Kristo at tayo talaga ay tumanggap sa Panginoon at naghahari ang Diyos sa buhay natin. No? Kasi iniunawa natin ang Panginoon. Amen po. Amen. So, ayun po, maiksing kwento lang po. Naalala ko po sa knowledge of, kasi ito po yung punto ko dyan, yung grow in the knowledge of Him. So, meron po kasi akong friend po na babae na katrabaho ko din siya dati, co-teacher ko siya. So, ito pong friend ko na to, 2022 kami nag-start na maging friend. Kasi magka-strand din kami. And, ako po kasi, na-amaze po talaga ako sa mga matatalinong, gusto ko po talaga matatalino yung friend ko, no? Ayan, cancel na si ano. Ay, joke lang mo. Ayan, so, gusto mo talaga matalino. Sino ba hindi, di ba? Pag gusto mo talaga matalino yung friend, edi, ito po, friend ko, matalino po talaga to. Tapos, ako po kasi, ito po yung isa sa mga tinuro sa akin ng Panginoon, na ang lahat ng tao ay meron siyang, ano po yung mga tao po, meron silang kapasidad na mag-isip. At the same, syempre, may kapasidad silang mag-isip. At yun nga po, hindi sila dun, may awareness sila that they need God. Meron silang ganung punto sa buhay nila na kailangan nila ang Diyos. Dumadating sila sa ganun. At yun po yung prayer ko talaga na, Lord, I hope and I pray na dumating siya sa punto na
na gusto kanyang makilala. Kasi sobrang curious eh. Kasi isa po sa trait ng mga matatalino po talaga, sobrang curious po talaga nila. At yun po yung gusto ko po talaga sa mga tao na, sobrang curious nito. Tapos, kapag ka nag-bring up ng topic, talagang sobrang, ano siya, talagang lock-in, talagang sobrang daming, alam niyo po yun, yung sobrang, yung kumbaga, dedicated or focus talaga sa pagsasabi po ng mga interest. And ito po, itong friend kong to, lahat na po ng topic na pag-usapan namin, kunyari politics, yung mga ano po namin, nagpe-philosophize din kami, theorize sa mga bagay-bagay, anong stand mo dito, anong, ganun po. So, gumabot ka po kami sa ganun. Pero ito po, hindi kami umabot. Grabe no, Lord, patawarin mo ako. Hindi kami umabot sa sharing of God's word. Tapos one day po, sabi niya sa akin, Ma'am Nel, kita tayo, pag-pray mo ako. Kasi alam niya po, Christian ako. Pag-pray mo ako kasi hindi ko na alam gagawin ko sa buhay ko ganyan. Tapos sabi ko, sige, catch up. Tapos, alam ko po, pag-pray ko lang siya, ganyan. Tapos, ito pong friend kong na to, mamaya-maya po, pagkatapos namin, after ng 2 hours na nag-uusap lang kami sa sobrang random na mga bagay, pagkatapos po nun, sabi niya sa akin sa CR, Ma'am Nel, paano mag-devotion? Sabi ko, wow. Sabi ko, okay, ngayon tinatanong niya na ako, paano mag-devotion? Thank you, Lord. Sabi niya, paano mag-devotion? Tapos sabi ko, after po nun, pumunta kami ng food court, nag-devotion na po kami doon. So, biglang, nag-proceed na po kami, nag-devotion na po kami. Tapos, nag-soap method po kami, SOAP. And natuwa po ako. Actually, wala po ako masyadong words nun. Parang, sige, pero hindi po ako yung parang, nasa utak ko lang, hindi ako yung parang, curious talaga siya. Sabi niya, Ma'am, paano mag-devotion? Kasi pwede niya naman i-google. Pwede siya, di ba, ang dami pong mga content creator na Pero hindi ko naman sinabi na, ba't di mo i-google, no? Kasi ang nakikita ko po doon is hindi yung part na hindi niya alam eh. Ang nakikita ko po doon sa moment na yon is yung part na curious siya na makilala ang Diyos. Amen po sa buhay niya. Kasi siya din po yung nagrarant na friend ko na, kasi history teacher po siya, no? Siya rin po yung nagrarant ng friend ko na, Ma'am, parang ayoko na magtrabaho. Ayoko na magturo, sabi niya ganun. Kasi isipin mo sa history, ibabalita ko sa future. Ibabalita ko talaga yung nangyari sa Senado. Seryoso ka? Ayoko, parang ganon. Parang ganon, no? So parang, tapos pero nung nirarant niya yun sa akin, sobrang disappointed siya, gano'n. Tapos sobrang lungkot na lungkot siya, parang ayoko na to gawin, nahihiya ako, hindi pa nahihiya, parang ayoko na humarap sa tinatamad ako, nalilate nga ako gano'n siya. Kasi nadidisappoint siya, parang hindi na enough yung ginagawa niya para ba dun sa, syempre dun sa trabaho niya, kasi teacher siya, ganyan. And, after po nung week na pag-rant na yun, talaga, ang dami po nung rant. Next week, sabi niya, Ma'am, pag-pray mo ako, kita tayo. So, i-pray over ko daw. Yun yung term pray over ko daw siya. Tapos nung nagkita po kami, tinanong niya ako paano mag-devotions. That's the only time na nag-usap po kami tungkol kay Lord. Tapos tignan na-realize ko, grabe. Pero before that po, 2022 pa lang, sinabi ko na sa Lord na, Lord, I pray na itong taong to dumating siya sa point na talagang isisik niya ikaw. Kasi ang dami po talaga naming topic na napapag-usapan. Kahit yung mga tipo ng series ng anime na pinapanood, series ng K-drama, puro ganun pa. Hindi kami nauubusan ng topic. Pero pagdating po dun sa part na to, hindi ko po siya, nahihiya po kasi ako. Tapos pangalawa, meron po kasi siyang ibang religion. So ako parang hindi naman, inire-respect ko yan kasi dedicated ka din dyan. Pero yung part na gusto niya makilala ang Diyos na labas doon sa religion nila, di ba po? Gusto niya makilala ang Lord doon through His Word. Kaya tinatanong niya ako kung paano mag-devotion. So, nag-devotion po kami dun sa food court. And nung time na po yun, grabe po, parang, wala pong something na parang, walang parang goosebumps or what. Pero yung greatness ng Lord, nararamdaman ko na parang, grabe Lord, thank you Lord. Kasi in the midst of this, naiintindihan ko that people, mga tao ay lumalapit sa'yo. Sinisik ang presensya ng Diyos, sinisik ang salita ng Diyos, sinisik na makilala siya. Lumakas po ako noon, sa totoo lang, lumakas po ako noon. Nung na-realize ko na, all of a sudden, sa harap ko mismo, may nagtatanong sa akin kung paano kilalanin ang Diyos. Kung paano mag-devotion. And nung time na po yun, nag-devotion po kami doon, tinuro ko po sa kanya yun. Tapos sabi niya, magjo-join daw siya sa AG namin. Kasi in-online ko po yun. So, yun po yung sabi niya. And
seeing that moment, lumakas po talaga ako. Yun po talaga yung lumakas. Hindi po siya Christian na, pero lumakas po talaga ako by seeing na nagmimilagro ang Panginoon at kumikilos ang Diyos sa mga tao. To the point na hindi ko po dinidiscuss sa mga tao na ito yung faith ko. Kasi may nilulugar po kasi yon, tsaka may mga panahon po yun. Explain pa ako, no? Pero ayun po, no, beside dun sa urgency na kailangan po nating i-preach ang gospel, or i-share ang gospel, may mga times po kasi na talagang yung mga tao avoidant. Amen po. Yung parang, at kailangan po nating irespeto yon. Ang kailangan po nating gawin ay manalangin para po sa kanila. Amen po. Nakilalanin nila ang Panginoon, and eventually, yun po, no, sila po mismo yung magtatanong. Sila po mismo yung lalapit. And ako personally, hindi ko po yun talaga matitake credit na namuhay ba ako ng sobrang, parang alam mo yun, sobrang religious na itsura sa harap niya. Kasi 4 years po kami magkaibigan, pero nakita niya po ako nag-crash out, naggalit and everything. Pero hindi ko po binavalidate yun. Pero ang nakita ko po yung biyaya ng Panginoon na kumilos po dito sa taong to, na yun nga po yung desire niya. So may mga ganun po akong instances talaga na yung may mga time na kunyari po, nakaupo lang ako, tapos tatanungin nga po ako sa religion ko. Binalikan ko po pala yon, life update. yung nagsabi na ano po siya, agnostic, di daw siya naniniwala sa Diyos. So bago po ako mag-resign, nag-resign. Bago po ako mag-resign, tinanong ko po uli siya, kamusta? Random lang po yun kasi nagkatapat kami ng upuan. Sabi ko, kamusta? If you don't mind me asking. Sabi ko, agnostic ka pa rin ba? Gumanon ako. Sabi niya, actually, nag-join na ako ngayon sa community. Tapos, nag-aaral sila ng Word of God. Sabi ko, good to hear na bumalik ka sa Panginoon, na nag-aaral ka ng salita ng Diyos. So, yun po, no, nakikita ko po yung grace ng Panginoon dun sa ganong mga maliliit na pagkakataon na ang Diyos po ay kumikilos sa buhay ng mga tao. Hindi ko po masasabi na sa lahat ng season ay, alam mo yun, maganda yung makikita natin. Pero with that, pinapatunayan ng Panginoon na siya po yung kumikilos sa buhay ng mga tao. And we just have to be there, ready to witness God's grace na po towards other people. Kasi ganun lang din tayo Doon tayo galing, doon sa part na hindi naman natin kilala ang Diyos talaga ng malaliman. Ignorante din tayo. Ano pa po, basta ang dami nating ibang paniniwala until, no, tinawag tayo ng Panginoon, gumamit siya ng mga instrumento na tao para malapit tayo sa Panginoon. Amen po. And yung uhaw ko po sa Word of God that time, parang rekindle, kasi parang nakakaramdam ako ng dryness lately Pero nakrekindle po yung sabi ko, gusto mo mag-devotion? Sige, go. Let's read the Word, ganyan. Tapos, wala kaming notebook, pero kami, sa chats kami nag-note. And, ayun po. So, ang point ko po dito is, in the midst ng lahat po ng pinagdadaanan natin, naunawaan ko po yun nagigets ko po siya, yung friend kong yun, na ang dami niya ng solusyon na ginawa doon sa sitwasyon niya. Ewan ko po kung anong pinakamalalalim na struggle meron siya, pero ang dami niya po talagang ginagawa kasi matalino po siya Ang dami niya po talagang ginagawang solusyon para ma-cover or ma-solve ang mga problems. Pero one day, na-realize niya, okay, mag-devotion siya. Kilalanin niya ang Lord. Amen po. So, yun po, I hope and I pray na we can also pray that, kayo po bahala, na yun nga po yung prayer ko sa mga friends ko, sa totoo lang. Hindi ko po kasi talaga pinipilit. Kasi nga, nauunawaan ko na may sarili silang pag-iisip. Kung ang mga tao ay may sariling pag-iisip, nauunawaan nila yun na sinasabi sa Bible, nababasa nila na may Diyos. It's just that marami lang po tayong mga ibang sinisik. Pero kapag wala nang solusyon sa problema, I hope na kahit hindi pa yung parang wala nang solusyon sa problema, tsaka lang tayo lalapit. Pero kapag po, yun nga, pag wala nang solusyon sa problema, dito po nagte-turn yung mga tao. Kaya po yung crisis po talaga sa buhay, let's maximize yung, hindi po ako nanggagaling sa panggagaslight
or kung ano man. Pero let's maximize the trials that we are going through to get to know Christ and to be secure in who we are in Christ. Kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin, let's seek God in different season na meron po tayo. Kasi yun lang po talaga yung kumbaga si Lord po talaga yung ginagamit na word, may bitaw talaga sa buhay natin. Amen po. Si Lord po talaga may bitaw. Talagang kapag sinabi ni Lord yung isang salita, gagawin niya po yun. Amen. Hindi po katulad natin na may sinasabi tayong isang bagay, tapos may iba po tayong ginagawa. No? Yung duality natin. Okay, yung duality ng mga tao, no, na sinabi yung isang bagay, tapos iba yung ginagawa, no? And si Lord hindi. Consistent siya sa lahat ng season at panahon. He is good. He is faithful. He is holy. He is loving. He is just. So, ganun po ang ating Panginoon. At deserve niya po yun. Yung ganong klaseng pagtitiwala. At kahit yung desire na makilala ang Diyos, deserve niya po talaga yon. And yun na nga yung part na desire mo pa lang, na-honor na ang Diyos, napiplease na ang Diyos, dun pa lang sa desire. Kasi sa puso daw po nanggagaling yun eh. Amen? Dun pa lang na-honor na si Lord or napiplease na si Lord. Ano pa kung samahan mo ng action? Amen? Amen. So kapag kumikilos na po yan, yan na po yung faith in action. Amen. So basahin po natin 1 Corinthians 15. Mga kapatid, ipinangaral ko sa inyo, iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag niyong pinanghahawakan ang salitang pinangaral ko sa inyo, dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan. So ayun nga po, ito po yung foundation at security natin. At ipag-pray po natin sa ating mga buhay na ito po yung maging pundasyon ng ating buhay, that we are in Christ. Na sa ginawa ni Jesus Christ, no, kahit sirang plaka na po ako, no, sa ginawa ni Jesus Christ sa krus, ito po talaga yon, dito po tayo manggagaling. At kahit hindi po natin nauunawaan at this point, i-desire po natin na maunawaan. Amen po? I-desire po natin, sabihin po natin sa Panginoon na, Lord, gusto kong maunawaan kung anong tinapos mo sa krus ng Kalbaryo. Nang sa ganon, I can also celebrate on the victory, on the finished work of Jesus Christ. Amen po? Na kapag ka nagbabanal na hapunan, iba yung joy. Tsaka yung pasasalamat kasi, alam mo, may ginawa si Jesus Christ sa krus. No? Hindi lang po ito ritual na parang, Lord, Supper tayo, ganyan, may tinapay, may juice, ganyan. Hindi po, no? Kapag ka po ganun yung moment, that's the moment of our gratitude. And praising God, remembering that He is the accomplishment na ginawa ni Jesus Christ, or He is the fullness na pinayagan ng Diyos, no, na ibigay ang kanyang anak para bayaran lahat po ng ating mga kasalanan, para tubusin tayo kasi di natin kaya yun. Amen po. And so, mabuti po ang Diyos. Yun po yung sinasabi na kailangan po nating i-desire na kilalanin pa ang Panginoon. Sa times ng crisis, paulit-ulit po yan. Kilalanin po natin ang Panginoon. I-desire natin kilalanin ang Panginoon. Because there's no other way dun sa mga struggle na hindi po talaga natin kayang solusyonan. At kahit ano pong, kasi po ang tao po may tinatawag pong transcendence, no? Yung parang, alam niyo po yung we desire for something higher than the physical realm. Yun, alam mo po yun, yung karanasan na literal na nakikita mo ganyan, gusto mo ng something supernatural and normal po sa tao yun. Yun po yung tinatawag na insatiable thirst, hunger for something spiritual, higher than anything else. And may it be that desire for the transcendence is knowing God. Amen po. Kasi the more that we get to know God, we get deeper. No po? We get deeper in understanding of what Jesus Christ accomplished on the cross. At yun po yung ating kalasag, yun po ang ating pundasyon, yun po ang ating anchor sa lahat po ng ating pinagdadaanan. Amen po?
Amen. Sige po, tayo po ay tumayo. Ayan po. So, at this point, sige po, ma- tayo po ay magkaroon ng moment to seek the Lord, to pray to God, ask God, no? Sa season po na ito, kahit sanay na po tayo, no, na pinagpipray natin na, Lord, gusto kita makilala. Pero, hayaan niyo po na yung sarili niyo na banggitin pa rin po sa Panginoon na, Lord, gusto pa rin kitang makilala. Nang malaliman pa, gusto kitang maranasan. And that desire, talagang tulungan ka ng Panginoon, hingin mo sa Panginoon na nasa kabila ng mga season na pinagdadaanan mo, malampasan mo siya ng nandun pa rin yung character na gusto mo pa rin makilala ang Panginoon. Sige po, let's pray. Lord, thank you for your goodness, Panginoon. Salamat po sa kadakilaan mo sa aming mga buhay. Ikaw ay mabuti, Panginoon. At ang desire po namin, Lord, ang desire ng bawat isa, Lord, na makilala ka. We believe, Lord, na nadidinig mo ito, Panginoon. At nalulugad ka, Lord God, sa mga tao na totoo, Panginoon, na gustong makilala ka, Panginoon, at dumalim sa iyo, Panginoon. At this point, Lord God, at sa mga susunod na araw, I believe, Lord, na kikilos ka at ihahayag mo ang kadakilaan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord. Sa mga simpleng sitwasyon sa aming mga buhay, Panginoon, patungo sa mga malalaki at komplikadong buhay, sitwasyon sa aming mga buhay, Lord, maghayag ka po, Panginoon. Let us be a witness, Panginoon. Gawin mo po kaming witness ng mga miracles mo, Lord. Sa araw-araw, Panginoon, makita namin na ang Diyos na aming pinananampalatayanan ay buhay, kumikilos, nagbabago ng buhay, umaabot ng mga kaluluwa, nagbibigay ng ilaw sa gitna ng kadiliman. Ikaw ay Diyos, Panginoon, na personal, Lord. At may pakialam ka sa mga sitwasyon sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya, Lord, help us to turn to you, Lord. Kung may mga times na nalalamig kami, tumatalikod kami, tinatamad din kami, Lord. There are times na tinatamad kami na kilalanin ka namin. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami dun sa mga pagkakataon na nawawalan po kami ng gana, Lord, at ayaw na namin na makiisa, Lord God, dun sa pagkilala sa'yo or dun sa pinapagawa mo, Panginoon. Ang panalangin po namin, Lord, ibalik mo kami, Lord, sa una naming pag-ibig, Lord. Ibalik mo kami sa pag-ibig mo, Panginoon. At ipakilala mo po, ihayag mo po ang iyong sarili nang sa ganun, Lord, wala kaming ibang piniplease na kahit na sino, Panginoon, kundi ikaw, Lord God. Na ang dahilan ng aming mga ginagawa ay dahil nauunawaan namin na deserve mo yan, Panginoon. Deserve mo ang mapaglingkuran, Lord God. Deserve mo, Lord God, na yung worship namin sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, punuin mo kami ng pag-ibig, punuin mo kami ng kapayapaan, Lord. Punuan mo kami ng direksyon ng karunungan, Panginoon. Nang sa ganun, Lord, makapagpatuloy kami sa iyo at hindi kami tumalikod, Lord God, at hindi kami sumunod sa anumang mga katuruan, Panginoon, kundi, Lord, nakasurrender ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Maghari ka po sa iglesyang ito, maghari ka po sa aming mga buhay, Lord. Lahat po ng aming mga panalangin, ng aming mga hinaing, lahat po ng aming mga desire, Lord, tinataas namin sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay maupo na. Ayan po, dadako na po tayo sa pagbibigay para sa ating Panginoon. Ang lahat po ng meron tayo ay galing sa Kanya.
Kaya naman po magbigay po tayo ng masaya ang ating mga puso. Blessings overflow, overflow. Blessings overflow, overflow. Blessings overflow, 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 overflow. God bless, sing unto the Lord. God bless, sing His goodness flowing. God bless, sing His faithful love. Mercy and grace, and this forever overflow. Blessings overflow, overflow, like a river flows from heaven's throne overflow. Blessings overflow, overflow, like a river flows from heaven's throne overflow. Lord, open the window of heaven, let it rain. Lord, pour out your blessings from heaven as you will. I receive it now by your grace for your glory. I receive it now by your grace for your glory. Lord, I worship and praise you. I believe by faith, yes, I believe. I believe by faith, yes, I believe. I believe by faith, yes, I believe. Overflow, blessings overflow, overflow, like a river that flows from heaven's throne overflow. Blessings overflow, overflow, like a river that flows from heaven's throne overflow. Let's pray po para sa ating mga tithes and offering. Father God, maraming salamat po, Panginoon, sa mga nagpaabot, Lord, ng kanilang mga tithes and offering, Lord God. Tunay nga, Lord, na lahat ng meron kami, Panginoon, ay galing sa iyo, Panginoon. Ang mga business namin, Lord, mga trabaho namin, Panginoon, patuloy mo itong pagpalain, Panginoon. At salamat, Lord, sa nagdaang buong isang linggo na aming mga ginastos, Panginoon. Lahat ng ito'y galing sa iyo lamang, Panginoon. Kaya binabalik namin to, Lord God, ng masaya ang aming mga puso, Panginoon. At ang mga tithes and offering na to, Panginoon, mas lalo pa, Lord, maraming maabot na gawain mo, Panginoon. Maraming salamat po. Ayan naman po, para po sa announcement. Tinatawagan ko. Hello. Hello. Ayun. Ayan po, sa announcement po natin, no, una po sa lahat, ang ating pong prayer meeting ay ginaganap po tuwing Friday ng alas 8 ng umaga doon po sa Biga, sa bahay po ni Tita Lydia at saka ni Tito Nasi. So inaanyayahan po ang lahat, especially po ang mga taga-Biga na mismo, no? Napakalapit na po natin. Pupunta na lang po tayo kila Tita Lydia at kila Tito Nasi po na bahay. Alas 8 po yan ng umaga, every Friday. So mahalaga po mga kapatid na tayo ay maglaan ng panahon na sama-samang manalangin. Amen po? Para po rin sa ating simbahan, sa ating bansa, at sa lahat po pa ng mga concerns, no, na ating pong dapat idulog sa Panginoon. Pangalawa po na ating announcement, sa darating po na linggo, no, ano po yon, June 21, no? Sa June 21 po, lahat po ng mga kabataan, sino pa ang kabataan dito? Woo! Ako, kabataan pa ako. No, lahat ng mga youth, no? Kayo po ay iniimbitahan sa ating youth service dito po sa ating church ng alas 4 ng hapon. Okay? So sa June 21 po yan, next week na. Alas 4 po ng hapon, yung mga anak po ninyo, papuntahin nyo po sila dito, no? Para po makakaroon po ng time to fellowship, to study the Word of God, at para po may time po tayo rin para sa mga kabataan na ma-nurture po natin sila. Okay po ba yon? Ayan, so mga kabataan, no? Kilala ko ang bawat isa sa inyo,
No? Kaya lahat po ay ating iniimbitahan para sa ating youth service. Ayan. And at the same time po, last na po ito, kahapon po, naganap po ang ating prayer for the nations. Palakpakan po natin ang Lord, no? Sa pagtutulong-tulong po ng mga youth leaders, ng mga kabataan, ng missions team, ay talaga namang pong successful po. No, marami ang nakapunta ng Vietnam, ng Thailand, no? Pero ang pinakamahalaga po sa lahat, nagkaroon po tayo ng panahon na buksan ng ating isipan, maipanalangin po ang mga bansang nangangailangan pa ng gospel ni Jesus Christ. Amen? Ngayon po, meron pong inihanda, no, si Kuya Marlo na maikling video po ng ating recap na nangyari kahapon. Listen, how many of y'all know that the king is alive? Woo! Come on now, get live with it. Sing it out, tell him God did it. He beat the grave and he's still living, risen to set the soul free. Why would I keep this song inside? I think it's time to testify. Throwing my hands up to the sky. Jesus is alive. The praises don't stop. The devil's been dropped. Got some good news coming straight from the top. You saved me from the fire, lifted me higher. Feeling so good, gonna sing it with the choir. The king is alive. Alive. I said the king is alive. Alive. Crazy days got my head swimming, but we know the one who keeps the world spinning. We never lost and we keep winning, 'cause Jesus is still on the throne. Why would I keep this song inside? I think it's time to testify. Throwing my hands up to the sky. Jesus is alive. The praises don't stop. The devil's been dropped. Got some good news coming straight from the top. You saved me from the fire, lifted me higher. Feeling so good, gonna sing it with the choir. The king is alive. Alive. Ooh, the king is alive. Alive. Come on and praise the name. Somebody praise the name. Amen. Palakpakan po natin ang Lord, no? Again po, maraming salamat po sa lahat. Thank you for flying and praying with us in prayer lines. Ayan. Salamat po. Yun lamang po. God bless. Sige po, tayo po muna ay tumayo na mga kapatid. Ayun, marami pa lang ang ating ipapasalamat sa Panginoon. Itong ating mga prayer request po mga kapatid, darating po yung time na ito ay sasagutin ng Diyos. Tama po ba? No. Pero kapag po tayo may mga prayer request o meron po tayo pinapamanhik sa Panginoon, ang una pong answer prayer doon ay meron tayong pag-asa. Tama ba? Pero sa pananaw po, when it comes to prayer, hindi po ito parang automatic. Kapag nanalangin tayo, sasagutin kaagad. Tama po ba? Kaya po sa ating pananalangin ngayon, napakahalaga po ng pagtitiwala sa Diyos at pananampalataya. Kasi sometimes po ang sagot ng Diyos ay wait, o kaya no, o kaya yes. Okay? So, sa ating pong prayer, mahalaga po yung pananampalataya pinapakita natin sa Diyos. Amen po ba? No? So, bago po tayo mag-pray, ito po ang mga praise report natin. No? Meron po tayong pasasalamat sa Panginoon na sa kapatid natin si Diana. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa natanggap
na yung anak ko sa, ano tawag dito? Na si Claire Ann, no? Sa kanyang school, yung Delphine Elementary School, nag-start na siya doon ngayon, June 11. Thank you, Lord. Okay? At isa pang pasasalamat, ito ay kay Pastora SP, no? Actually, meron po kang gawain na kung saan ay sinend off si Pastora SP. Ibig sabihin, hindi na siya kasi magtatrabaho sa SMC. Doon na sa ibang dialysis center. Okay? At maraming pasyente doon na pumunta. Yan. So, yung mga pasyente na pumunta ay nakatanggap hindi lang ng pagkain, kundi sila ay nasharean ng mabuting balita. Shineran namin sila. At alam niyo po kung ilan sila? 25 na pasyente. 25 na patient. At isa doon ay kasama natin. Yan, si Mami. Oo. So, yan. Mahalaga po yung ating pag-share ng gospel. Make every opportunity to share the gospel. Kasi ang gospel, ang pinakamahalaga po na marinig ng bawat isa at makatanggap sila. So, yon, meron dong nakatanggap. Sila ay hopefully ay magpatuloy sa pagkakilala sa Panginoon. At ang ating mga prayer requests, mga kapatid, no, itong ating, syempre, yung ating kapatid na si Diana, ay siya po ang kanyang anak na panganay. Anong prayer natin dito? Yung para sa trabaho, okay? At syempre, yung family niya. Ganon din po ang kapatid natin na si CJ. Pag-pray natin si CJ. Praying for my final interview tomorrow. If it God's will, it will happen. Praying for wisdom and strength. No? So, alam ko may mga prayer request po tayo. Sabay po natin ipanalangin na yon. Kaya mga kapatid, kung meron man kayong gustong ipag-pray kay Lord, ano mang hihingin ninyo sa Panginoon, tandaan ninyo yung tiwala at pananampalataya. Kaya kung ano man ang pag-pray natin, lakihan nyo na. Tama po ba? Huwag yung parang, Lord, baka naman. No? Hindi, Lord, ibuhos mo ang biyaya mo. Amen po ba? Tayo po ay magpasalamat at manalangin. Lord, salamat Panginoon sa mga answered prayer. Salamat Lord sa mga blessing na dumating. Salamat Lord sa mga patuloy na ginagawa ninyo sa mga kapatid namin na kung saan sila ay nakakahanap ng trabaho. Sila Panginoon ay merong pagkakataon na ma-interview. At kung meron man Panginoon yung mga katugunan ng mga pangailangan namin ay suplayan. Salamat Lord sa iyo. Kung meron man din Panginoon din na pinagaling mo, Lord, ikaw Panginoon nagpapagaling. Kaya anuman Lord ang mga blessings na natanggap namin, itinataas namin at pinabalik namin sa iyo. Ikaw nawa Panginoon ang patuloy na gagawa Lord sa mga buhay namin. At sa aming pananalangin ngayon, anuman mga prayer requests, alam po namin po Panginoon, na ikaw ang Diyos na gumagawa. Ikaw ang Diyos din na nakakaalam kung ito ba'y nakakabuti sa amin. Ikaw ang Diyos na marunong. At higit sa lahat, Lord, ikaw ang Diyos na maawain. Ikaw ang Diyos na nagmamahal at nag-iingat sa amin. Kaya kung meron man kaming idadalangin sa iyo ngayon, punuin mo kami ng pananampalataya. Kami, Panginoon, ng pagtitiwala sa iyo. At Lord, tinataas namin, Panginoon, ang mga prayer request na to. Si CJ, bigyan mo siya ng wisdom sa kanyang interview. Nawa, Panginoon, bigyan mo siya ng confidence sa iyo. At alam po namin na kung kalooban mo, Lord, siya, Panginoon, ay matatanggap. At ganun din, Lord, sa panganay ni Ate Diana, tulungan mo siya, Panginoon, na siya sa kanyang pagtatrabaho o sa school, bigyan mo siya, Panginoon, na strength and wisdom. At ang mga dalangin namin, O Diyos, ngayon, Lord, ang
aming mga financial na kalalagayan, itinataas po namin sa iyo, Ama. Kung meron man mga pangangailangan, Lord, sa school, sa aming tahanan, o mga bayarin, mga gastusin, mga pagkakautang, we pray, Lord, na Ikaw po ang mag-supply nito. Alam po namin, O Diyos, Ikaw po ang Ama namin na siyang nag-iingat at nagsusupply ng aming need. Kaya, Lord, kami ay payapa na anumang Panginoon mga pangailangan, ito, Panginoon, ay pupunuan mo. Kaya bigyan mo ng pagtitiwala, mga kapatid ko sa iyo. Bigyan mo sila, Panginoon, ng pananampalataya. At huwag sila magdududa dahil Ikaw, Lord, ay sumasagot at tumutugon, Panginoon, sa mga taong hindi nagdududa. Kaya ipakita mo, Panginoon, sa amin ang iyong direction. Kami, Panginoon, ang buhay namin, Lord, alam po namin na kami ay pinagpala. Kaya bigyan mo kami, Lord, na laging may hope kami sa aming mga puso at hindi ito mawawala. Dahil alam po namin, Lord, Ikaw po ang umaabot ng lahat ng aming pangailangan. Ganon din, Lord, kung meron man dito na merong nararamdaman na kahinaan sa kanyang pangatawan, karamdaman, we pray, Panginoon, na anumang mga kahinaan at karamdaman na ito ay magpunsod upang lalo silang magtiwala at kumapit sa iyo. Dahil Ikaw po ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw po ang Diyos na nagre-restore ng health. Kaya anumang, Panginoon, mga karamdaman na meron kami, Panginoon, pagalingin mo kami. Dumaloy nawa ang iyong kapangyarihan sa aming mga pangatawan at palakasin ito. At Ikaw, Panginoon, Lord, ang talagang mapapurihan at mapasalamatan, Lord, sa lahat ng kagalingan na naranasan namin at mararanasan po. Tinataas din po namin ang mga aming pamilya. Salamat, Lord, sa bawat pamilya na alam namin po, Diyos, sa iyo, iniingatan mo ang aming mga pamilya. Kaya ang aming mga anak, ang aming mga mag-aaral na mga estudyante na nagsimula na at magsisimula pa sa Monday. Lord, ingatan mo itong mga anak namin na ito. Bigyan mo sila, Panginoon, talaga ng lahat ng mga pangailangan nila. Higit sa lahat, Lord, yung pangangailangang intelektual. Na sila, Lord, ay maging marunong, maging matalino. Ganun din, Lord, ingatan sila mula sa anumang impluensya ng kaaway, ng mundo, ng social media. Protektahan sila, Panginoon, i-spare mo ang aming mga anak. At lumaki sila na may pagkatakot sa iyo. Salamat din, Lord, sa mga parents. Bigyan mo sila ng katalinuhan sa pangangalaga ng kanilang mga anak. Na mga parents, Lord, na pinagkatiwalaan mo ng mga anak, ay magabayan nila, mag-train nila sa pagkakilala sa iyo. Magkaroon talaga, Lord, ng relationship ang bawat parents sa iyo. Upang magabayan ng mga anak, Panginoon, na sila, Panginoon, ay lumaki na may pagkatakot sa iyo. I-bless mo rin ang mga parents, Lord, na nagtatrabaho. Ilayo sila sa anumang kapahamakan. Palakasin ang kanilang mga pangatawan. At salamat, Lord, sa kanilang kasipagan, katyagaan, Panginoon, sa pag-provide pangailangan sa family. Pagpalain mo, Lord, yung mga lolo't lola. Palakasin ang mga lolo't lola. Ingatan at sila, Panginoon, restore ang kanilang health. Bigyan, Panginoon, sila ng joy at peace sa kanilang mga puso. At maranasan po nila, Panginoon, ang saya. At anuman, Lord, ang kahinaan na meron sila, Panginoon, inataas po namin, ingatan mo sila at gabayan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyo. Salamat po, Ama. Ang church na ito, pagpalain din ang mga pangailangan. I-provide, Panginoon, ang pangailangan namin sa construction doon sa Pulong Saging at ang iba pang mga plano. Tulungan mo ang church na ito. Na kami, Lord, ay maging ilaw at asin ng community at ng aming pamilya. Salamat po, Ama, sa iyo. Purihin ka
nanggagaling sa ating Diyos na buhay, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas ng Panginoong Yesus, ang gabay, patnubay at kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumaantinawa ngayon at magpakailanman. Amen. Maghawak-hawak po tayo ng kamay. They bring you into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. I love this family of God, so closely knitted into one. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. Ayan po, bago tayo umuwi, muli po awitan natin ang ating Panginoon. Let's sing.